So yun, welcome back to my YouTube channel. Ngayon meron tayong gagawin mga katropa, Mazda 6 2.5 L5 engine. Umiilaw yung kanyang AFS, biblinking, ayaw ma-off. So yun yung re-resolve natin ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo umiilaw mga katropa. Kahit na i-off natin dito ayaw. Dapat dito pa lang ma-off na yan. So ayaw. Tsaka ito ayaw. So tapos naka ano yung ating sliding ano dun. So syempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong mga subscriber, YouTuber, viewers, sa mga nagko-comment at patuloy na nagsasubscribe sa aking channel. Maraming salamat. At sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyo mga katropa. Shout out sa Mechanic Group Admin, kay paring Janjan, kay paring Louie, kay Sir Peter Tak, sa mga ibang group admin at sa ating mga member. Shout out sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta. Maraming salamat mga katropa. So, The Mechanic TV. Who made this? Sa Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. so yun nga yung issue natin na yan, yung AFS, biblinking. So ito, na-scan ko na nga mga katropa. Ayan. So meron siyang code dito na sa ABS niya, meron siyang code na lost communication with body control module. Kaya nakailaw yung ating sliding na yun. Tapos yung AFS, lost communication with body control module. Sa IC, yan si IC, invalid data received from lighting control module front. So yung issue niya ito, dalawa. Nandito sa dalawa na to. Yan. Si AFS. So body control module. So magpapalit tayo ng body control module pag ganyan situation mga katropa. Hindi na natin kailangan check yan kasi body control module. Yan muna kasi yan yung inano nila. Kumbaga nirequestan na nila mga katropa ng body control module. So nataon lang sa atin na dumating na yung body control at tinawagan nila yung may-ari. So tayo yung magpapalit ng body control module. So tapos tingnan natin kung ano yung magiging result kapag napalitan na natin ang body control module. So tara. So siyempre bago tayo mag-proceed sa ating module, kailangan natin disconnect yung negative terminal battery. Disconnect muna natin. Lagi kayong nagdi-disconnect ng negative terminal battery pag gumagawa kayo ng mga module or starter alternator, basta may connected sa ating electrical, para iwas shortage. So tingnan nyo ano to, bakit mo yung puti-puti, yung cover nya, kala ko kung ano. So yun, punta tayo rito sa loob. So ayan yung BCM nya nandito. So mamaya natin tignan nyo. So yung location ay nandito, ayan. So kailangan tanggal ito. So pagkatanggal lang ano lang yan, hila-hila lang yan, mga clip. Tapos yung cover, meron siyang pinaka ano dito. Ayan, ilawan natin. Ayan, ito. Tanggalin muna natin to. Ayan. Tanggalin natin to. Ayan, tanggalin. See, andito siya. Ayan, yung ating BCM. Andito yung ating BCM. So tatanggalin mo lang tong fuse housing kasi nakaklip yan dito. Tapos meron siyang 10mm. So siyempre tatanggalin natin yung mga harness. So ganoon lang kabilis yan mga katropa sa BCM ng Mazda 6. Yan. So i-remove ko muna mga katropa. So ito mga katropa, natanggalan natin yung BCM nya. Kung mapapansin nyo yung ano nya yan, may mga sunog yan mga katropa. May bakas na sunog yan sa mga pin. So kaya posibleng BCM yung problema mga katropa. Ayan. Dito naman sa socket sa kabila wala naman mga katropa. Dito lang. Ayan.
So dito yan, ang dami socket na nakakabit. 4, 5, 6, 7, 8 na socket. Yan. So dito siya sa area na yan. Kaya umiilaw yung ating AFS. Tsaka yung isa nating ano yan. Tapos isprayan natin yan. Ayan o. Yan natin maigi. Checkin niya maigi yan. Yan mga katropa. May mga sunog-sunog yung pin. Tingnan natin kung ano, kung okay pa ba yung mga pin. Yan. Yan, may sunog yan. So isprayan natin ng ano yan. Ng contact cleaner. Linisin natin. So gamit tayo ng contact cleaner. Electronic contact cleaner. Yan yung lagi kong gamit dito mga katropa. Hardex contact cleaner sa panlinis ng mga socket. So tingnan natin yung ano kung malilinis natin at check upin natin siyempre yung pin yan. Manasunog ng stock. Dito naman okay naman yung pin, ayan, para makita na natin. So okay naman yung pin dito. Ayan. So lilinisin lang natin yung socket. Yung mga socket na yan mga katropa. So linisin ko muna mga katropa tapos install natin yung bago. So yun nga mga katropa, nalinis ko na yung socket, na-sprayan na natin. So ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng shortage na ganyan, nagkakaroon ng sunog-sunog? Isa sa dahilan mga katropa, pwede rin yung loose contact ng socket, mga pin maluwag kaya nagkakaroon ng spark yan. So pwede rin maging dahilan yung pagkakabit ng accessories, kumukuha sila ng mga supply or ground sa ating wire galing dito sa BCM. Kagaya nito mga katropa, merong mga ano rito. Ito, hindi ko lang alam kung ano ito mga katropa yan. So, yun, mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganun. Yun nga, ulitin ko, pwedeng loose contact, yung pin, connector, mga accessories, or talagang may problema. Ito nga pala, binuksan ko nga pala mga katropa, tinignan ko rin. Ako naman kasi kapag mga luma na at tinatanggal ko, tinitingnan ko rin mga katropa. Yan, meron siyang mga melted na ganyan. Parang nag-iinit mga katropa yung kanyang mga. Ayan, tingnan nyo. Diba? So dito sa area na to yung parang wala ka man makikitang ano, pero sa dami ng maliliit na yan mga katropa. Tapos ito naman sa kalikod, parang meron sunog-sunog din, konti-konti lang. Ayan. So okay lang yan, at meron naman tayong pamalit, wala namang problema dyan. So binuksan ko lang naman mga katropa kasi pagdating kasi sa mga ganyan gusto ko kasi nakikita yung posibleng dahilan at kung bakit nagkakaroon ng issue na ganyan mga katropa. Ayan. So ito na nga yung bago natin. Ayan, ito hindi natin pwedeng buksan, siyempre bago yan. Ayan, tignan natin kung pareho yung part number. Siyempre kailangan pag magpapalit tayo ng module, dapat pareho para hindi tayo 560 GBB 267 F3 K400. So yun, same lang mga katropa ng ating part number. Original yan mga katropa. So install ko muna mga katropa para ma-program na natin. So ito mga katropa, naikabit na natin mga katropa yung ating BCM. So bago nating i-cover, siyempre kailangan ma-setting na natin lahat. Mawala na dapat yung umiilaw dun sa ating cluster bago natin siya i-cover. So siyempre kailangan natin i-connect si battery para ma-observe na natin mga katropa. Yan. Tapos observe natin. Start. So meron pa rin. Tingnan natin yung off. Ayan, off. So check natin, kailangan natin i-scan na off na si AFS, na off na. Pinindot ko siya na off na yung AFS. So kailangan lang natin i-delete si DSC. So yun mga katropa, i-ano muna natin siya, i-program muna natin. So nandiyan pa rin siya, ayan o. Ito siya, initial additional. So yan, tayo rito sa ating tools, module programming. Yan.
Programmable installation, ABS, RBM, PCM, RCM, PCM, BCM, during module programming, yes, please wait. Ignition switch on, yes, 0, yes, yes, on, yes, 0, yes, on, yes, 0, yes, complete, yes. Start natin. So nandun pa rin, punta tayo rito sa delete, self test muna natin all DTC. So nandito pa kasi mga tropa. Ayan. So tingnan natin kung madi-delete natin. Okay. Ito tinatanggal yata. So yan nandyan. So delete natin. Zero, yes, on, yes, so ito na lang si steering wheel position sensor. Yan, steering wheel position sensor na lang natira mga katropa. So missing calibration, okay. Steering wheel position sensor, no tip you or more than following have been done using a diagnostic test. At the same time, warning lights such as DSC indicator light, DSC off light, NAS or light way be turned on or blink. So kailangan ng calibration. So tingnan natin sa baba. Turn the ignition, ay ano to, lumalabas na to. Turn the ignition key on position. Turn the steering wheel to full right lock, then full left lock. Turn the ignition. Turn the ignition. Try natin. Ignition on. Turn the ignition right lock. Then left. And then turn the ignition key position from on and off position. Then the ignition key off position, on position. Yes, TDC. Yes, just to make sure no DTC. Yes. So ginamitan lang siya natin ng manual sinundan natin yung sinasabi ng mga katropa, scanner. So tas delete daw, tignan natin kung mayroon pang DTC. Pagka-calibrate natin mga katropa, manual calibration. So far so good, pass mga katropa. Okay, pagdating dito wala na rin. Start natin.
Yes, clear. So okay na mga katropa. So yun nga yung naging issue niya, si BCM, dahil nakita niya naman meron siya mga sunog sa socket. Gaya sinabi ko, posibleng lost contact kaya nagkaroon siya ng ganun mga mga katropa, or ewan ko kung naglalagay ba ito ng mga accessories. Kasi pag maglalagay tayo ng accessories, tignan natin kung saan natin itatap yung mga supply na kukunin natin o ground na kukunin natin para hindi magkaroon ng problema sa ating BCM or PCM, basta kung anong module yung maapektuhan mga katropa. Kaya pag mga ganyan, huwag kayo basta-basta nagpapalagay ng mga kung hindi lang din na expert. Kasi minsan kagaya nangyari sa BT50, merong isang nagtap-tap sila hanggang sa nasunog mga katropa yung BCM. So yun yung naging issue niya mga katropa. So BCM, di naman mura yan, mahal yan, module yan. Basta mga module may kamahalan. Habang lumalaki yung module, lumalaki rin yung price. Kaya huwag kayo basta-basta nagpapalagay ng mga accessories. So tignan nyo na muna yan. At saka sa mga naglalagay ng accessories, tignan nyo kung saan kayo magtatap mga katropa. Huwag basta-basta nagtatap. So yun, so clear na tayo mga katropa. Na-clear na natin yung ating issue. So kailangan natin i-test drive. So ito na mga katropa, for test drive na natin yung ating pinalitan ng BCM. So far so good naman siya ngayon. Ayun nga, yung natirang code niya kanina ay yung DSC calibration missing sa ating steering sensor, angle sensor. Yan, nakita nyo man kung paano natin ginawa mga katropa. So dito lang natin naman yung test drive yan dito sa pinaka main road dito sa malapit sa workshop. Hindi na natin siya ilalayo mga katropa. Pa-observe na lang natin kay client yung yung unit niya. Kasi kung talagang may problema yan, dito pa lang lalabas na yan mga katropa. Yan. Dito tayo sa building. Diyan tayo mag-U-turn. U-turn lang tayo rito sa bagong building na to. Condo. Yan. Ito nyo naman yung condo. Sobrang mahal niyan mga katropa. Yan. So dito lang tayo mag-U-turn. Yan, check lang natin. U-turn tayo. Yan, wala naman sasakyan, is free. Yan. So pabalik na tayo mga katropa. Observe natin hanggang dun sa workshop kung meron pang code na lalabas. So yan, malapit na tayo sa workshop mga katropa. So far so good naman mga katropa. Wala pa naman lumalabas na kung ano dito sa kanyang cluster. So ibig sabihin problem solved tayo mga katropa pagka ganyan. So nakita nyo naman yung ating BCM. So yun mga katropa, problem solved tayo mga katropa. Hanggang sa muli, stay safe.